guys, video for today is manual and automatic alternating transfer pump. Halimbawa, ito yung pump natin, dalawa, isa at saka dalawa. Ito pumpin to, isa lang yung blower ko, kaya nilagyan ko na lang to ng indicator light na kulay orange. Tapos ang function nito is pwede ka mag manual at saka pwede yung alternating na self function siya na hindi siya mag sa infinity lang yung function siya pag naka-automatic. Okay, una gawin natin sa manual, on natin yung auxiliary, tapos on din natin yung supply ng motor. Tapos manual muna tayo, umilaw na siya, tapos may power na, tapos i-start natin. Kumanda na yung pump 1. Pwede din sabayin natin siya ang pump 2. Sabay na siya tumakbo. Sabay na siya. Okay. Tapos i-automatic na natin sa kabila kasi itong selector natin 3 position to, off, then auto. Tayin muna natin itong mag-off para kita mo naka-auto na to. Auto, lipat-lipat na. May diagram na ako, nilagay ko dito. Yan naman yung pump to ng gumana. Ito umila na siya, pump to yan. Bago ko ilipat tong dito yung diagram, ginawa ko muna dito para hindi ako magkamali. Hindi pa ako gumawa ng diagram bago ko ilipat sa notebook. Alternating yan, palipat-lipat at sa self function diyan mag yung diagram na ginawa ko. Ito naman ako dito naka-extend. Manual, automatic, self function alternating transfer pump. Ito yung mga sa motor niya at saka sa ilaw. Yan. Pag napansin mo ito, may nagkaganyan, nakaputol-putol na line. Ganyan. Ibig sabihin nasa dry contact yan dumaan. Para hindi yung pag pinindot mo to, hindi makabalik yung pag pinindot mo to start, hindi makabalik yung kurente, hindi siya mag-jump. Tingnan mo ha, bakit may dumaan siya sa dry contact. Pindutin ko to. Hindi. Hindi. Pag hindi kasi dumaan dito sa dry contact dito, pag pinindot mo to, mag-jag siya, mag-troubleshoot, niya, mag-jag yung pump. Okay? Ang ginawa ko, ayan natin sa manual. Dumaan. Tapos ko dito ni pinadaan, nag-wiring, pinadaan ko dito
bago siya pumasok sa lineman. Ito naman, dito, pinadaan ko dito sa R1 bago ito pumasok dito sa A1. Kaya pwede mo siyang i-manual na pwede siya sabay. Pagtarong niya kalibang, kay para ikay sunod. Pwede mo sabayin yan. Pwede nyo pa ito pagkuha na ng idea kung ano yung component na ginamit ko para pagkuha kayo ng idea. Mayroon siyang ito, top mounted auxiliary contact or dry contact. Ito dalawa yung top mounted na auxiliary contact, tapos dalawang relay, auxiliary relay, tapos tatlong timer. Pwede ninyo din dagdagan to ng voltage monitor para may over voltage kung siyang mag-off. Ito din pwede nyo dagdagan ng trip. Hindi ko na nalagyan ng trip, wala na akong malagyan. Meron dagdagan to ng overload, thermal overload. Pwede nyo rin dagdagan yan. Pang demo ko lang, pero ito talaga yung component ko. Yung dinagdag lang yung para mga tawrin sa voltage. Okay, balik natin sa automatic. Ryan! Ayan, auto na siya. Kahit pindutin mo to, hindi yan magja-jam. Pindutin mo to, hindi yan magja-jam. Okay, kung nagustuhan ninyo yung video na to, please po i-subscribe niyo yung channel ko at saka share na din ninyo para makatulong sa akin at saka nagawa pa ko ng magpagkunan ninyong idea na motor control, circuit wiring, at saka gagawa rin ako ng may joystick na ako. Gagawa na ako ng alimak. Paano gagana yung alimak na naka forward reverse at naka wide delta siya. Okay, thank you and God bless. Press niyo yung bell button para ma-update kayo at subscribe and like. Thank you. Have a blessed Sunday. God bless.